ay nakayakap na sa kanyang mga bisigat. Naamoy ang pamilyar na pabango mula sa mga hibla ng buhok, ngumiti siya, tinapak ang kanyang ulo at sinabi kay Ana na nakabalik na siya. Hindi nagtagal, sumugod din sina Maisie at Lightning at tumalon kay Roland. Hindi nagtagal, bawat isa ay dumating upang batiin siya at ang bulwagan ay napuno ng isang masayang kapaligiran. Bagamat ang Stronghold Castle ay mas malaki kaysa sa lugar na ito, tanging ang mga maiinit ng ngiti na ito sa maliit na lugar na ito ang makapagpapaginhawa sa Roland. Pagkatapos ng marangyang hapunan, bumalik si Roland sa kanyang opisina. Nang malapit na niyang ayusin ang mga aklat na dinala mula sa kuta, pumasok si Ana. Ipapakita na sana ni Roland kay Ana ang mga bagong aklat na nakita niya. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, naramdaman niya ang isang pares ng malambot na labi na dumampi sa kanyang labi. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, tila ang mga aklat na ito ay maaaring maghintay ng ilang sandali pa. Kinabukasan pagkatapos ng kaunting himig ni Roland, pumasok sa opisina upang makitang naghihintay na si Wendy sa silid. Siya na may matamis ng ngiti, ibinahagi ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Nang mabalitaan ni Roland ang tungkol sa bagong mangkukulam, tuwang-tuwa siya, dahil ang tag-araw ang unang nagising sa kanyang teritoryo. Inutusan niya si Wendy na dalhin siya sa hapon para pirmahan ang kontrata. Sumang-ayon si Wendy, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na marami pa siyang dapat sabihin. Tinanong siya ni Roland kung ano ang mali. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Wendy na may pag-aalinlangan. Iniisip niya kung nagalit si Roland. Tinutukoy niya ang mga pananaw at alingaw-ngaw ng mga refugee mula sa timog tungkol sa kanya at sa Witch Union. Ipinagtapat din niya na sa tingin niya ay hindi niya kayang pamahalaan ang Witch Union, at ang scroll na iyon na mas mature ang dapat na siyang namamahala. Ngumiti si Roland at tumugon, sinabing si Wendy ay dapat na nagsalita upang mag-scroll tungkol dito. Ngunit naniniwala pa rin ang mga scroll na si Wendy ang pinakaangkop na pagpipilian, tama ba? Nabaril si Wendy. Ibinaba ni Roland ang kanyang tasa ng tsaa at tumingin kay Wendy, ipinapaliwanag na ang mga kasanayan at diskarte sa pamamahala ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-aaral. Ngunit ang pagkatao at pagkatao ng isang tao ay mahirap baguhin. Sa mga mangkukulam, bukod kay Maisie, si Wendy ang pinakamamahal ng bawat isa. Bukod pa rito, ang scroll ang pangunahing responsable para sa gawain ng Departamento ng Edukasyon at magiging mas abala sa hinaharap. Kulang sa oras para makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga bagong mangkukulam. Dito may advantage si Wendy, kaya dapat mas magkaroon siya ng tiwala sa sarili niya. Tiniyak sa kanya ni Roland na siya ay tumpak sa paghusga sa mga tao. Bago pa makasagot si Wendy ay nagpatuloy na ang prinsipe, tungkol naman sa maling pananaw sa, at ang mga alingaw-ngaw ng mga refugee tungkol sa kung saang unyon tila naging pabaya si Roland. Hindi rin niya inaasahan na laganap ang kanyang reputasyon sa buong kaharian. Saglit siyang nag-isip para mabilis na baguhin ang pananaw na ito. Bukod sa pagpapataas ng publisidad at pagpapawalang bisa sa mga tsismis na ito, sa palagay niya ay mas mabuting hayaan ang organisasyon na gumana ng nakapag-iisa sa lalong madaling panahon. Inaasahan ni Roland na ang Witch Union ay maaaring magtatag ng isang sistema upang gumana ng nakapag-iisa at tugunan ang mga pagsasaayos ng trabaho para sa mga mangkukulam habang gag-abay siya sa paggamit at pagpapaunlad ng kanilang mga kakayahan. Napag-isipan na ni Roland ang isyong ito dati. Sa ngayon, ang Witches Union ay mayroon lamang halos 100 mangkukulam, isang numerong kaya pa niyang pamahalaan. Ngunit kung ang unyon ay lumawak sa daan-daan o kahit nakahawig ng banal na lungsod kay Kira, na mayroong libu-libong mangkukulam, hindi na posible para sa kanya na ayusin ang mga gawain ng paisa-isa. Maaaring kumonsulta si Wendy sa sibat tungkol sa mga isyu sa istruktura at maaari ring magsimulang mag-recruit ng mga taong bayan para sa mga papeles. Huminga ng malalim si Wendy. Kung magpasya si Roland na ipagkatiwala ang gawain ito sa kanya, gagawin niya ang kanyang makakaya upang gawin ito. Pagkaalis ni Wendy, ipinagpatuloy ni Roland ang pag-aayos ng mga librong hindi pa niya natatapos noong nakaraang araw. Nang makita ang mga pahinang nakakalat sa lupa, hindi niya maiwasang isipin ang mainit at makahingang halik kahapon. Marahil sa kanyang alaala sa unang pagkakataon na nakilala niya si Ana, siya ay mahina at walang magawang babae. Ngunit ngayon siya ay lumaki sa isang matikas at kaakit-akit na binibini. Napakalaki ng mga pagbabagong naganap sa kanya sa loob lamang ng maikling taon. Dapat sigurong magkusa si Roland na tumugon sa kanyang nararamdaman, naisip ni Roland. Ngunit sa pag-abot niya,
Dumampi ang kamay niya sa isa pang daliri. Nang matauhan siya, napagtanto niyang ibinigay sa kanya ni Nightingale ang libro. Mula sa Mo, pumasok si Medana sa opisina hanggang sa mainit na yakap. Ilang segundo lang at hindi napansin ni Roland kung sinundan siya ni Nightingale sa kwarto pagkatapos ng handaan. Napangiti si Nightingale na parang nakikita ang iniisip ni Roland, sinabing lumabas siya kaagad ng kwarto kagabi. Nahulaan niya na si Anna, na matagal nang hindi nakikita si Roland, ay hahanapin siya. Ang pagsasabing hindi napigilan ni Anna ang kanyang damdamin. Sa tulong ni Nightingale, ang mga libro ay mabilis na ikinategorya at inilagay sa cabinet, na puno ang dating walang laman na bookshelf at sandaling natahimik ang dalawa. Isinilid ni Roland ang huling libro sa cabinet at nagpasalamat kay Nightingale. Habang papaalis na si Nightingale, tinanong niya kung gaano katagal ito kakaladkarin ni Roland. Huwag mong paghintayin si Anna. May bahid ng kalungkutan sa mga mata ni Nightingale na hindi nakita ni Roland. Nang lumingon siya, nalaman niyang nawala na si Nightingale, ngunit umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang kanyang mga kalahating salita. Kahit napakahina ng boses nito, sigurado siyang tama ang narinig niya. Sabi nga ni Nightingale, huwag mo rin akong paghintayin ng matagal. Si Roland ay hindi na ang inhinyero na nakikitungo sa mga mekanikal na guhit sa buong araw, at hindi ito ang mundo na dati niyang kilala. Siya ay unti-unting nagiging Panginoon na namamahala sa isang rehiyon, at maaari pa siyang maging pinuno ng kaharian sa hinaharap at sinabi niya sa kanyang sarili na kumilos na lang ayon sa kanyang puso. Walang pakinabang sa pagpilit sa isa't isa para sa kanilang alituntunin na hindi matibay. Sasaktan lang nito sina Anna at Nightingale. Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam ni Roland. Maya-maya, may dala pa si Wendy. Mabagal na lumakad si Roland patungo sa tag-araw at malumanay na sinabi sa kanya na maaari niyang piliin na manirahan sa kastilyo o umuwi basta't siya ay nagsasanay sa kanyang mga kakayahan at dumalo sa mga klase araw-araw. Kasabay nito, tinanggap ni Roland si Summer para maging miyembro ng Witches Union. Tungkol sa kanyang kakaibang kakayahan, malinaw na naitala ito ni Wendy, kaya hindi na nagsagawa ng anumang pagsubok si Roland at nagsumite ng kontrata sa kanyang harapan. Kinuha ni Summer ang panulat at tumigas saglit, habang nahihiyang umamin na hindi siya marunong magsulat. Ngumiti si Roland at sinabing ayos lang. Magagawa rin ng isang handprint. Pagkatapos, kahit anong bagay na hindi maintindihan ni Summer, maaari niyang tanungin ang mga miyembro ng Witches Union. Ibinaba ni Summer ang kanyang ulo at tinanong kung may pakinabang ba ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Roland kay Summer na ang kanyang kakayahan ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang kanyang kakayahan ay gagawin siyang isang sikat na detective. Mukhang nalilito si Summer. Ano ang isang sikat na detective? Ngumiti si Roland at sinabing malalaman na ng tag-araw, at pagkatapos ay tinawag niya ang Nightingale mula sa ambon, na sinasabing tag-araw na mula sa araw na ito, na siyang magiging superior niya. Tiningnan mabuti ni May ang mga gamit sa kahon, nag-iisip kung ano pa ang kailangan niyang dalhin. Naisip ito ni Eileen at sinabing pinakamahusay na magdala ng isang set ng mga unan, kubrekama at kumot. Pagkarinig nito, sabay-sabay na nagpakita ng kakaibang ngiti sa dalawa. Sabi ni Nay, ang mga bagay na yon ay hindi kailangan. Sinabi ni Carter na bibili siya ng bagong set sa palengke, na iniulat na isang kayamanan mula sa isa sa 4 na pangunahing pamilya na matatagpuan sa basement ng mansyon. Nainggit si Eileen sa kanila, sinabing dapat silang gawa sa pinakamagandang seda. Nagkunwaring walang pakialam si May. Tila sinabi niya na ang isang set ay nangyari ng 5 gintong barya. Pagkatapos ng mga biro ay maaaring sabihin na narinig niya na si Sir Eltec ay dumating sa hangganan ng bayan. Paano siya ngayon at? Sumagot si Eileen na nakita ng ama ni Ferdinand sa liwasan ng bayan na pinawi ni Prinsipe Roland ang paghihimagsik at ang 3 malalaking pamilya ay nalipol. Tanging ang halos hindi nakaligtas na pamilya ng Karne ang naiwan at ang Yeltec na pamilya ay halos masangkot. Ako naman, kaya nahuli siya ng mga kawal ng prinsipe. Dahil hindi siya nakagawa ng anumang pagpatay at aktibong sumuko, nasentensyahan lamang siya ng 10 taong mahirap na paggawa. Ngunit dahil nagpa siya si Miso na magrebelde, siya ay pinalayas sa pamilya ng Sir. Kaya naman umaasa pa rin si Sir Eltec na mamanahin ni Ferland ang titulo ng pamilya. Naniniwala si Sir Eltec na si Ferland lang ang makakapagpabuhay sa pamilya. Sinabi ni Eileen na susuportahan niya ang anumang desisyon na gagawin ni Ferland. Pinapanatili man ang kanyang trabaho bilang guro o babalik sa pamilya. Biglang tinulak ang pinto. Dumating na si Carter. Binati ng lahat si Carter.
Maaaring tanungin si Carter kung bakit siya dumating ngayon. Hindi ba holiday iyon? Napakamot si Carter sa likod ng kanyang ulo at sinabing nakatanggap siya ng espesyal na pahintulot mula kay Prinsipe Roland. Tapos naglabas ng regalo si Carter. Sabay na nagliwanag ang mga mata nilang tatlo. Biglang may naisip ang dalawa. Naghanap ng dahilan para umalis at kinaladkad din si Eileen. Tutol ni Eileen, gusto daw niyang makita kung ano ang regalo ng dalaga. Naiwan mag-isa sa silid, hiniling sa akin ni Carter na subukan ang mga damit upang makita kung magkasya ang mga ito, na binanggit na partikular niyang hiniling kay Prinsipe Roland na idisenyo ang mga ito. Nang iulat ni Carter ang petsa ng kanilang kasal sa prinsipe, binanggit niya na mayroong isang uri ng damit, partikular na angkop para sa mga kasal, ngunit napakahirap na siguraduhin. Matagal na nakiusap si Carter sa prinsipe at sinuhulan pa ng ice cream sandwich si Miss Arroyo para gawin ito. Habang nagbubukas ang mga patong ng tela, isang dampi ng purong puti na puno ng mais na paningin. Hindi nagtagal, nagpalit na si May ng damit at bumungad sa kanyang muka ang isang pambihirang pamumula. Nahulaan niya ang kanyang hitsura sa sandaling ito. Ang Stunt Chief Knight ay ang pinakamahusay na patunay. Pumunta sila kay Carter para magpasalamat sa regalo. Ang gabing nanimbalik ang kanyang katinoan ay hindi tumugon, sa halip ay ibinuka niya ang kanyang mga braso para yakapin siya. Sinabi sa akin ni Carter na sinabi ng prinsipe na pagkatapos ng buwan ng demonyo, magdaraw sila ng bagong istilong kasal sa harap ng bawat isa. Nagkomento si May na mula nang dumating sa bayan, halos araw-araw ay may mga bagong bagay siyang na-encounter. Tumango si Carter at pareho silang napatingin sa bintana. Sa katunayan, sa ilalim ng pamumuno ng prinsipe, ang lugar na ito ay magiging isang bagong lungsod. Idinaos ni Roland ang unang pagpupulong ng konseho ng lungsod sa reception room ng Kastilyo, na may hawak na kopya ng mga kaharian, batas at konstitusyon. Sinabi niya na ito ang pangkalahatang regulasyon na ipapatupad pagkatapos ng pagtatatag ng bagong lungsod, at ang bawat isa ay malayang sumangguni dito. Nagsimulang ipaliwanag ni Bereft ang istruktura at sistema ng bagong teritoryo. Una, lahat ng kapangyarihan sa loob ng mga teritoryo sa ilalim ng Roland Wimbledon ay kay Roland Wimbledon. Dalawa, ang City Hall ang pinakamataas na awtoridad sa teritoryo. Tatlo, ang pagdagsa ng mga tao sa loob ng teritoryo ay maaaring maisulong sa mga opisyal na mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, at ang katawan ng lungsod ay dapat magpanatili ng hindi bababa sa 3 mga channel ng promosyon. Sapagkat pagkatapos na maging opisyal na mamamayan, wala nang pagkakaiba ang kanilang dating titulo, kung ang mga kabalyero, malaya, alipin, lalaki o babae. Ang mga mamamayan ay protektado ng batas, tinatamasa ang lahat ng mga pananggalang at benepisyo ng teritoryo at may obligasyon na magbayad ng buwis, pagsilbihan at ipagtanggol siya. 5 maharlika ay miyembro din ng mga opisyal na mamamayan. Ang mga titulo ay wala ng katumbas na kapangyarihan, ngunit maaaring mamana bilang mga titulong karangalan ng batas at 6. Ang personal na kaligtasan at legal na pag-aari ng mga mamamayan ay protektado ni Roland Wimbledon at hindi maaaring labagin. 7 mamamayan ang may karapatan sa kalayaan sa pagsasalita, karapatan sa edukasyon, karapatan na malayang pumili ng kanilang trabaho at karapatan sa malayang kasal. 8. Hinihikayat ng teritoryo ang mga legal, komersyal na aktibidad at malayang kalakalan. Ilan lamang ito sa mga batas at konstitusyon. Matagal bago natapos ni Bara na ipaliwanag ang bawat punto. Ang pagpupulong ay nagpatuloy mula umaga hanggang hapon, na may mga attendant na naghahain ng mga pagkain sa mesa, upang ang bawat isa ay makakain habang sila ay nakikinig. Ilang beses na na-refill ang tasa ni Barrow. Kahit masakit ang kanyang lalamunan, nag-enjoy pa rin siya. Sa wakas, ang pulong ay lumipat sa huling paksa, na siyang tanging probisyon sa pulong na nagpapahintulot sa bawat isa na talakayin at magpasya sa pagtukoy ng bandila at ang pangalan ng bagong lungsod. Matapos ang ilang round ng botohan at elimination, napili na sa wakas ang bandila at ang pangalan ng bagong lungsod. Ang watawat ay batay sa sagisag ng Grey Castle Royal Family. Ang base pattern ay isang tore pa rin at isang mahabang sibat na may bagong pentagonal na bituin na idinagdag sa itaas ng tore at 3 mas maliliit na bituin sa ibaba nito. Ang malaking bituin ay sumasagisag sa Panginoon Roland Wimbledon, habang ang mas maliliit na bituin, ayon sa pagkakabanggit, ay kumakatawan sa City Hall, ang unang Army at ang Witches' Union.
Habang unti-unting naglaho ang madilim na ulap at unti-unting sumisikat ang araw, ang abot tanaw ay kinulayan ng ginto at ang buong mundo ay nababalot ng mainit at maliwanag na sikat ng araw, na nagdadala ng liwanag at init sa lupa. Ang bagong lungsod ay itinatag bilang ang lungsod ng Neverwinter. Sa liwasan, marami na ang mga taong bayan ang nagtipon. Ang tawanan at hiyawan ng bawat individual ay umaaninag sa buong lugar. Naaalala pa rin ng mga matatandang residente kung paano pinangalanan noong nakaraang taon ng prinsipe sa pagdiriwang ng katapusan ng buwan ng mga demonyo ang unang araw na sumunod bilang ang araw ng tagumpay noong. Sa araw na ito, ang buong bayan ay hindi lamang nagkaroon ng holiday, ngunit isang grand bonfire banquet ay gaganapin din sa Central Square at ang mga bagong residente na nakarinig tungkol sa selebrasyon na ito ay nagsisigawan, na tinatamasa ang mas mahirap at sandali ng kapayapaan. Sa oras na ang araw ay umabot sa abot tanaw nito, ang parisukat ay puno ng mga tao. Hindi nagtagal, lumabas ang prinsipe sa gitnang entablado at sumabog ang napakalaking tagay. Ang mga tao sa paligid ay excited na nagtaas ng kanilang mga kamay, sumisigaw ng mahabang kasinungalingan. Ang prinsipe, napangiti ang ikaapat na prinsipe, naghihintay na hamupa ang tagay ng mga tao at nagpapahayag ng malakas. Muli silang nagtagumpay laban sa kasamaan. Ang prinsipe minsan pa, salamat sa bawat isa sa kanilang kontribusyon sa lupaing ito. Ang kaluwalhatiang ito ay sa kanila. Ito ay pag-aari ng bawat isa na nagbuhos ng pawis at dugo para sa hangganang bayan. Ang matatag at emosyonal na boses ng prinsipe, na parang pinagkalooban ng mahika, ay malinaw na umabot sa mga taon ng bawat residente. Nagpatuloy ang prinsipe, ang kasamaan ay hindi pa ganap na napapawi. Ito ay babalik sa lalong madaling panahon o huli. Ngunit gaano man karaming beses dumating ang kalaban, basta't sila ay nagkakaisa at nagtutulungan, ang tagumpay sa huli ay mapapabilang sa hangganang bayan ng. Itinaas ng prinsipe ang isang baso ng red wine. Ngayon hayaan silang magsaya, hayaan silang itaas ang kanilang mga salamin upang ipagdiwang ang mahirap na tagumpay na ito. Umalingaw-ngaw ang tagay sa buong parisukat. Bawat isa ay nagwagayway ng kanilang kamay bilang paggalang sa prinsipe. Sumunod, oras na para umakyat sa entablado ang tropang Starflower, at marami ang excited na sumipol. Nakatayo si Ana, may hawak na manipis na itim na apoy sa kanyang mga kamay, pinuputol ang kahoy at pagkatapos ay direktang ginamit ang kahoy upang mag-apoy ng tumataas na apoy. Nakikita ang kapangyarihan ng mangkukulam. Hindi nakaramdam ng takot ang mga taong nakatingin. Sa halip, sinigaw nila ang kanyang pangalan. Ang buong mga tupa ay inihaw sa ibabaw ng siga at ang kapaligiran sa eksena ay umabot sa kasukdulan nito. Bawat isa ay masayang iwinagayway ang kanilang mga watawat, tinatangkilik ang pagkain at inumin habang ipinagdiriwang ang mahirap na araw ng tagumpay. Bumalik sa kastilyo ng Panginoon. Tulad ng isang taon na ang nakalipas, ang kapistahan ng gabi ng castle ay pag-aari ng mga mangkukulam. Kumpara sa huling pagkakataon na 5 mangkukulam lang ang sumali sa barbecue feast, this time, mas masigla. Hindi lang lahat ng mga unang mangkukulam ang dumalo, narito rin sina Maisie, Lucia, Agatha, Spear Paper at bagong kasal na si Summer. Dagdag pa, mga miyembro ng natutulog na isla. Ang kabuoang bilang ay umabot sa 25. Si Agatha na kumakain ng masasarap na pagkain, sinabi niyang naisip niya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras, ngunit patuloy siyang naglalagay ng mga bagay sa kanyang bibig. Inabutan siya ni Roland ng isang baso ng red wine at sinabihan siyang kumain ng dahan-dahan. Sinabi niya sa kanya na ang balanse ng trabaho at paglilibang ay mas mahusay, ang pagkatalo sa demonyo ay hindi nakasalalay sa isang araw na paglilibang, at kahit na nabigo sila, nasiyahan sila sa kagandahan ng buhay. Tiningnan siya ni Agatha, kinuha ang red wine at nagpatuloy sa pagkain. Itinulak ni Wendy ang isang napakalaking cake, hinati-hati ito sa bawat isa. Sa pagmamasid sa mainit na eksena sa kanyang harapan, lubos na nasiyahan si Roland. Matapos magsikap sa loob ng mahigit 1 taon, unti-unting lumiliwanag ang mga pagbabago sa kanluraning teritoryo. Kung ito man ay ang masigasig na tagay ng mga tao sa plaza sa araw o ang mga masasayang ngiti sa mukha ng mangkukulam. Ngayon lahat ay gantimpala para sa kanyang mga pagsisikap. Habang unti-unting namamatay ang bonfire at malapit na ang oras ng hating gabi, si Roland ay nagkaroon ng Nightingale at Ashes na escort na Nua, at ang ilan ay nasa bahay ayon sa pagkakabanggit. Habang siya ay pumunta sa ikalawang palapag ng kastilyo, naghihintay sa hitsura ni Ana.
Nagpasya siyang gawin ang hakbang na ito ng maagap sa halip na maghintay ng pasibo. O dapat nating sabihin na pahabain ito. Ang pilak na puting liwanag ng buwan ay sumisikat sa kastilyo sa pamamagitan ng mga bintana sa koridor.